Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magsimula ng ating topic at opinion at reaction mga kababayan, ako po ay magpapasalamat muna po sa lahat ng members ng ating channel Simply Talkies Vlog, sa mga subscribers, followers, sa mga nagla-like and share po ng ating mga video. Maraming salamat po at malaking tulong po kayo sa ating channel. At eto nga po mga kababayan, siguro nabasa nyo na ang ating thumbnail, it's all about impeachment. Kasi po may magkakaibang grupo ang tumatawag o nananawagan na i-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos at ganun din ang VP Sara Duterte. Magkaibang grupo. Pero pareho po silang mga yung nuisance, mga anti-government. Yung isang grupo talagang hate nila, despise nila ang VP Sara Duterte. Yung isang grupo naman, naging kakampi ng Pangulo, pero kalaunan naging hate na rin nila ang Pangulong Duterte. Pangulong Bongbong Marcos. Sorry naman, I apologize. Sumisigaw po sila pareho ng impeachment. Meron pang ang grupo na sumisigaw naman ng people power na. EDSA. Naku, Diyos mio, wala talaga, Biruin nyo, itong dalawang opisyal natin, yung ating presidente at VP, pilit na, sinisiraan. Kampanya pa lang, sira na sila eh. Pero anong ginawa ng tao? They don't care, they don't listen. At lalong tumindi ngayon, Talagang itong mga kokonti na mabibilang mo lang sa iyong mga tinatawag nga nilang idiom, mabibilang lang kayo sa daliri ng aming mga kamay at paa. Pero kayo ang napakaingay. Ibig sabihin, ito yung mga utak nila walang laman kundi manggulo. Sumisigaw ng impeach. So, sa mga hindi po nakakalam, ano po ba ibig sabihin ng impeach? Ayan po is like mag-bring ka ng charges. Kakasuhan sila. Maglalabas ka ng mga kadahilanan. Bakit kailangang matanggal sa posisyon ang isang public official? Kaya nga may sinasabi silang the articles of impeachment. Yan po yung article of impeachment, meaning these are the list of charges na dadalihin ng isang representante, kasi malimit po yan ang po niyan, House of Representatives. Sila ang mga nagbibigay ng niyan, yung dahilan. Sila ang magsusumite. Ngayon, didinggin yan ng Kamara, meaning yung lower and upper house. Kung may pruweba, may katotohanan, didinggin yan. O pwede rin, sabi nila, yung ordinaryong Pilipino. Pero kung meron man yan, kailangan dalin pa rin nila sa Congress. Kasi it's the Congress who will file the charges of articles of impeachment. So para maliwanag lang. Kasi nandiyan po yan sa loob ng ating 1987 Philippine Constitution, Article 11. Ito po, binabasa ko po ito kanina sa Official Gazette ng ating government site, officialgazette.gov.ph. Nandiyan po. Article 11, Section 2, Accountability of Public Officers. Nandiyan po kung sino po yung mga public officials na maaaring i-impeach at yung mga impeachable offenses o yung mga charges. Para po, in a brief lang, para ma-explain natin kung ano po itong mga articles na ito o the charges, dito po sa Wikipedia. Ang title po ay Impeachment in the Philippines. Pupuntahan na lang muna natin itong mga impeachable offenses. Kasi tingnan nyo kung dito papasok yung sinasabi nila. Itong isang grupo laban kay PBBM, yung isang grupo laban kay VP Sara Duterte. So ito po mga kababayan, uunahin natin dito yung unang-unang offense. Culpable violation of the Constitution. At ito po yung nasasabi. For the purposes of impeachment, culpable violation of the Constitution is defined as
the deliberate and wrongful breach of the Constitution. Ibig sabihin, sinasadya mo na i-violate yung Constitution kung ano po yung mga nakasulat na batas doon. Talagang sinadya mo. Ngayon, meron din po dyan, hindi naman siya impeachable, sabi dito, further, violation of the Constitution made unintentionally, no? Hindi mo daw sinasadya, in good faith and mere mistakes in the proper construct of the Constitution do not constitute an impeachable offense. So, ibo po talaga yung ibig sabihin ng talagang sinadya mo. Binaboy mo yung nakalagay doon sa Constitution, hindi mo pinalo, you violated it, yan ang impeachable offense. Pero, kung sinasabi naman na in good faith ka, hindi intentional yung ginawa mo, nagkamali ka lang, it's a mistake, does not constitute an impeachable offense. Okay? Next, number 2, treason. O alam nyo na yung treason, di ba? Yung nakipag-alyansa ka sa kaaway. Tumulong ka sa kaaway, nagbigay ka ng mahalagang impormasyon, no? Para gamitin ng kalaban. Marami po tayo niyan ngayon. Di po ba? Ibig sabihin, kinampihan mo yung kalaban, doon ka kumampi. Imbis na yung bayan mo at mamamayan Pilipino, marami po niyan. O bribery, eto po, direct bribery is committed by any public officer who shall agree to perform an act constituting a crime in connection with the performance of his official duties in consideration of any offer, promise, gift, or present received by such officer, personally or through the mediation of another. Yan po yung direct bribery. Meron pang isa, indirect bribery is committed by a public officer when he accepts gifts offered to him by reason of his office. O ayan, dalawang klase ng bribery, no? Graft and corruption. O ayan, any violation of the Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act is an impeachable offense. Betrayal of public trust, ika-5, ha? Betrayal of public interest and excusable negligence of duty, tyrannical abuse of power, breach of official duty by malfeasance or misfeasance. O anong ibig sabihin ng malfeasance? Malfeasance, sabi dito, is at higher level of wrongdoing, no? Talagang, ano ka na? Antindi mo na ng kumuha ng mga kotong, yung mga under the table, wala na talaga. Ibig sabihin, wala ka ng moral value. Ayun po yung pagkaka-interpret ko dito. Ano naman po yung misfeasance, no? Iba po yung malfeasance sa misfeasance. O, misfeasance is a conduct that is lawful but harms another person financially or physically due to carelessness or an accident. Ito po, kumbaga, mas mababang form po ito ng wrongdoing, no? Akala mo nakakatulong ka, yung pala nakakasama pa sa kapwa mo financially or physically dahil sa kapabayaan mo. Akala mo natutulungan mo, hindi pala. Di po ba, mga kababayan? So, ayun po. Crony, yung favoritism daw sa cronyism. Ayan, isa sa betrayal of public trust, etc. and to the prejudice of public interest in which tend to bring that office into disrepute. And other high crimes, yung ika-6. No, any other high crimes like treason and bribery are so serious and enormous and in nature as to strike at the very life or the orderly workings of the government. So, kung ano pa po yung high crimes, no? So, ano pa bang mga high crimes? Sa akin siguro, espionage ba? O yung tinatawag na pinatay mo ang mga ilang mga libo-libo o milyon na kababayan mo para lang makamit mo yung gusto mo. Ganun po. Ngayon, isa dyan, no? Ito, tulad nito, itong inyong paboritong vlogger na napakagaling at napakatalino na nandyan po sa LA.
nananawagan na i-impeach daw po ang Pangulong Bongbong Marcos. Because of what? Betrayal of public trust. Sa palagay nyo, ano ang binitray sa public trust ng Pangulong Bongbong Marcos? Di po ba? Did he betray the public interest? Did he betray the public trust by inexcusable negligence of duty? Tyrant ba siya? Abusado ba siya sa power niya? Nag-breach ba siya ng official duty by malfeasance and misfeasance? May favoritism ba siya sa mga crony? Yung crony po, mga kaibigan. Di po ba? Or to the prejudice of public interest and which tend to bring the office into disrepute. Dito po sa nabanggit sa betrayal of public trust, wala po dyan ang sinasabi ni Maharlika o ito, si Boljak TV. Ang sinasabi niya, siya po ay nag-aakusa na ang presidente ay si Mrs. First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasi si Lisa daw po ang nagdidesisyon, hindi ang PBBM. Si PBBM, tuta lang ng asawa niya. Nasaan ang preba? Kung gano'n naman pala, ikaw, Maharlikang Boljak TV, bakit hindi ka lumapit sa isang kongregista dyan na kakagatin ang iyong ibinibintang sa first couple? Impeach. Kung may kakagat na members ng House of Representatives, di po ba? Kasi diyan po magsisimula yan eh. Yang complaint na yan eh. Ito po sa section 3 ng article 11, Number 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Number 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof. Di po ba? Ibig sabihin, pag itong si Boljak TV, meron siyang verified, i-endorse kailangan ng isang member of House of Representatives. Maghahanap nga lang siya. Ang tanong, citizen ba siya ng Pilipinas? Di ba sabi niya, American citizen daw siya eh. Kaya hindi nga daw po siya mahabol-habol ni Tunying. Di po ba? Now, yung iba niyang kasama, si Glenn Chong, sa yung isang kernel, ang pangalan po ay si Kernel, yung sinasabing sa pamamagitan ng COMELEC at Smartmatic, nanalo si Bongbong Marcos. Kasi nagsabwatan daw sila, kaya nananawagan itong mga to ng people power. Sino po ito? Itong si Colonel Leonardo, kasama niya si General Eliseo M. Rio, na ang inaano nila ay ang Smartmatic. Biruin nyo, si Boljak TV, impeachment. Si Glenn Chong, tong General Eliseo M. Rio, ang tinitira ay COMELEC. Pero mas matindi si Ordonio. People power ang gusto, mag-EDSA na daw. Yan po, magkakasama. At itong si Bagoong Lipunan, dyan po sa Canada, ang sinasabi, di ba meron sila yung Plan B na ipalit si Sara Duterte. Nabuking na anti-Sara Duterte itong Bagoong Lipunan. O bakit gusto niyang ipalit si Sara Duterte? Di po ba? O ngayon, meron naman dyan gusto ring i-impeach si Sara Duterte. O ano na nangyari dun sa grupong gustong ipalit si Sara Duterte? Iupo nyo si Sara Duterte, meron namang grupo na gustong ipalit o i-impeach si Sara Duterte. Di po ba? Sino yan? O ito, yung Axe Party List. Kasi nga, gusto nilang bulat-latin, imbestigahan yung 125 o yung ilang milyong piso na confidential fund ni Sara Duterte noong 2022. Saan daw napunta? Bakit daw ilang araw lang noong 2022 nagastos na kaagad yung intelligence fund o confidential fund? Kaya nga po, nagsalita po ang butihing Vice President, ayan po, sa balita po ng Politico News, sabi diyan, enjoy
BP Sara wishes Castro's joyful musings on impeachment. O di ba? Yan, grupo na yan. Gusto ring i-impeach yung gustong ipalit nitong mga kabilang grupo na gustong i-impeach si PBBM. Bakit hindi sila magsanib? Di ba? Pareho naman silang oposisyon. Di po ba ang gulo? So therefore, kung itong mga taong ito ang paniniwalaan nyo, anong mangyayari sa bansa natin? Sila yung sumisira, sila yung gumugulo. Itong dalawang taong ito na gusto nilang i-impeach, ay gusto lang mapaayos, mapaangat ang ating bansa dahil sa kagaguhan na rin ng mga amo nito. Itong dilawan na ito, itong kamatayang black na ito. Tapos ito naman sausaw kasi bakit? Itong grupo na to hindi napagbigyan. Siguro nung campaign period, ito gusto ko, ito ako dito. Kalaunan, nagkaroon ng pagbabago, di sila nakuha. Kaya ang tinitira, yung First Lady. Which is the same narrative na sa tingin ko po ay ginawa noon kay former First Lady Imelda Marcos. Ganon din ang naratiba nila. Hindi nila kayang tibagin yung Presidenteng Marcos ang tinitibag yung kanyang asawa. Di po ba sabi, under, tuta, kung ano-ano. Di po ba gawa ng Smartmatic? Ang gawin ninyo, kayo mga nag-i-Smartmatic at Comelec, mag-file na kayo. Mag-file kayo ng kaso. Ang problema, hindi sila makapag-file kasi hindi naman sila yung involved during that election. Sino dapat? Di yung kalaban ni PBBM nung election. Nagsalita na rin si Trillanes Wala nga silang makita. Legitimate yung pagkapanalo ni PBBM at ni Duterte. Di kung ganun pa na, legit yung kine-question nitong si Kernel at saka si Eliseo, o si Rio pala, sorry na, si Rio, saka itong si Odonio, na parehong mga Philippine Army yata yan, retired, kinampihan na sila nila Lenlen. Wala Tapos naghahangad kayo ng people power, ng impeachment, tapos itong kabilang grupo naman na ito, na ni Castro at Kamatayang Black, gustong-gustong i-impeach ang Duterte. Kasi bakit? Personal po yan Hindi nila naintindihan yung confidential. Ang gusto nila, malaman kung saan ginamit yung confidential fund. Hello? Are you out of your freaking mind? The word itself, confidential. Kasi gusto nilang malaman paano nag-ooperate ang intelligence ng BP Sara at DepEd. Para, alam yung kagrupo nila nawiwindang na po Di po ba? Marami na po sumusuko, nagbabalik loob sa gobyerno. Kaya gusto nilang buksan. O yung mga makagobyerno naman dyan na anti-Sara Duterte, samahan nyo na to, manawagan na kayo. Matignan natin kung anong mangyayari. Anong gusto nyo? Sinong ipapalit nyo? Akala nyo may papalit nyo yung gusto ninyo. Yung papalit dyan. Line of succession, based po dito sa Wikipedia, Philippine Presidential Line of Succession, first is the president. Pag naging incapacitated ang president or impeach, yung BP Sara, si Sara, di ba? Pag na-impeach si Sara or incapacitated, sinong sapalit? Senate of the President. Di ba? Si Senate President ang papalit. Pag yung dalawa ang nawala, Senate President. After that, yung Speaker of the House. Anong gusto nyo? Parehong kaalyado ng Pangulo yan. Ganun pa rin. Walang patutunguhan. Hanggang sa gusto nila iupo yung mga tao nila, ay hindi naman po papayag ang mayorya dyan na 32 o 31 million. Kasi itong mga itong tumatawag ng impeachment people power laban kay Pangulong BBM, mga self-interest. Ito namang nananawagan ng impeachment kay BP Sara, parehong may self-interest. Ibig sabihin, mga selfish. Kunwari lang kayong makabayang kayo, pero ang ginagawa nyo is for your own self-interest. Di po ba? O ano ang sabi ni BP Sara diyan kay Castro? Ayan po ang quote card niya from SMNI. Salamat naman, no? The sitting disdain, overwhelming Franz Castro these days is hardly concealed, even by her capacity to string serious allegations against the office of the Vice President over the 2022 confidential fund. We
welcomed the probe she recommended for the Commission on Audit to do onto the 2022 OBPCF. But today, Ms. Castro doesn't deserve an explanation because she did not come to class prepared like a good teacher. All she did was widely and masterfully arrange some allegations against me and the OBP, which will be answered once the probe is done and during the budget hearing. Meanwhile, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy. O yan. Hindi lang BP Sara si Castro. Lahat ng against sa'yo, they are waiting and anong tawag dito? Alam nyo yung parang hyena na gumaganon? Alam nyo yung mga ganon? Alam nyo yung mga mangkukulam? Ganun po. O ngayon, anong sabi ni Castro dito, mga kababayan? Bumwelta. No? Sabi niya, hindi naman eh. Nagbabacktrack po. Anong sabi dyan, no? Abante News. BP Sara impeachment, hilaw pa. Ay, galing naman. Ang galing mo. Ito, sabi ni Castro, wala pa kami sa planong impeachment. Pag-aaralan kasi may something kami na nakita na may violation sa Constitution. Pero hindi po yun talaga ang main namin. Ulul, sinong gagaguhin ninyo? Wag nyo kaming gaguhin, mga gago kayo. Kung gago kayo, wag nyo kaming idamay. Kung mga wala kayong utak, wag nyo kaming idamay. Kasi bakit? Kasi kung after investigation, mga kababayan, na find out na wala palang ginawang mali ang OBP, di pahiya sila. Di po ba? So therefore, nag-backtrack. Wala, gusto lang namin imbestigahan. No? Kayo po, alam ko marami sa inyo ayaw kay BP Sara. Pero, the word confidential, di po ba? Bakit kailangan nilang malaman? Nandun naman yan sa guidelines ng COA. Di sana noon pa nilabas ng COA na merong palpak ang CIF ng OBP or DepEd. Di po ba? O anong may kakaso nyo based on the articles of impeachment? Ha? Graft and corruption? Patunayan. Kaya itong mga anti-Sara Duterte, nagbubunyi ito eh. Kasi kakampihan nila itong kamatayang black na ito. Pasensya naman kayo no? Walang ganun. Kasi kakampi ng PBBM ang BP Sara tapos gusto nyo, kampihan nyo yung mga kamatayang black. Di ba dapat kung ano ang gusto ng Pangulo, di ba sabi nyo yan, doon kayo? Bakit hindi nyo tulungan ng Pangulo na yung kanyang piniling vice presidente ang siyang katuwang niya magpapatakbo ng kanyang administrasyon for the next 4 years. Ang gusto nyo, impeach ang Sara Duterte. Sino ipapalit? Si Mig Zubiri? Ganun pa rin, kalyado pa rin ang Pangulo. Pero mas pinili ni PBBM si BP Sara Duterte. Di po ba? Di sana kung mas gusto niya, ayaw niya kay Sara Duterte, pinili niya na lang si Mig Zubiri o yung kanyang pinsan. Hindi. Ang pinili niya si BP Sara Duterte. Hindi, sa bagay sabi natin, numbers games kasi, pero may nakikita siya nakagalingan sa ating BP Sara Duterte. Dapat ang aanuhin natin, boboldyakin natin yung mga kalaban. Tulad nito, si Castro, yung mga minions niya. Tulad nitong si Boljak TV, yung mga minions nila. Di po ba? Paano pag nagtagumpay ang mga yan? Anong mangyari sa atin? Wala. Ganun pa rin. Lulubog at lulubog tayo. Di po ba? Ang dami nang ang kalabang gustong magpabagsak eh. Di ba? Ang dami. Kayo, mga kababayan, sa palagay nyo, tama lang ba na i-impeach? Manawagan ng people power para matanggal ang Pangulong Bongbong Marcos? Sa anong dahilan? Dahil daw si First Lady ang Pangulo at tuta lang si PBBM? Maniniwala ba kayo? Papayag ba ang karamihang Pilipino? At papayag din po ba kayong i-impeach ng kabilang grupo, ang BP Sara Duterte, na siyang kakampi ng ating Pangulo? O di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.